Amerikano ako sa labas. Pero sa loob, Pilipino ako talaga. Meet my new friend Kevin. Although he was born in the United States, he spent most of his childhood in the Philippines, where his parents were based. Thanks to his close ties to the Philippines, Kevin is now fluent in Tagalog. If you're interested in connecting with Kevin, I highly recommend checking out his YouTube channel and Instagram account, where he talks about his experience working in the film industry and his life in the Philippines. You can find the links in the description below. I hope you guys enjoy the video. Good morning! Magandang umaga! Kamusta ka na? Mabuti. Alam mo, parang wala akong alam tungkol sa iyo, Kevin, pero nakita-kita sa isang YouTube video, yung Every Man Has a Story yata, kung saan sinabi mo na marunong kang magtagalog. At sinabi ko kaagad sa sarili ko, ay gusto ko siyang kausapin para sa channel ko. Gusto kitang makilala. Sige. Maraming salamat. I'm glad you reached out. At ang interview na yon, ang kaibigan ko si Mark, nandito siya sa Dumaguete. So, mag-interview ng iba't ibang mga tao, iba't ibang mga lalaki tungkol sa buhay nila. Nag-invite ako. I think 3 interview na yun. Wow, ibig sabihin na may marami kang masabi. Siguro. Depende kung ano yung topic natin, di ba? Yung unang tanong usually sa akin bakit marunong ka magtagalog? Pilipino ba ang mga magulang mo? Yung ganyan. Tapos, anong sagot? Yung unang response ko how much time? Kasi mahaba yung kwento na yon, di ba? Pero magsimula muna tayo sa buhay mo ngayon. Sabi mo na nag-film kayo ng video sa Dumaguete. Ibig sabihin na nakatira ka rin sa Dumaguete? May apartment ako dito sa Valencia, malapit sa Dumaguete. Talagang gustong-gusto ko ang Dumaguete kasi ang siyudad na ito ay parang provincial siya, malapit sa dagat, malapit sa bundok. So parang best of both worlds, di ba? Wala siyang traffic, wala siyang mga skyscraper. I'm also scuba diver. So maraming diving dito sa Dumaguete. Kung gusto mong pumunta sa dagat at mag-scuba diving or parang ganun, meron bang maraming tourist o parang mas tahimik? Maraming AFAM. Alam mo yun? Alam mo yung slang term na to? Oo, yung AFAM, yung parang jowang puti o jowang Amerikano, di ba? Yes. So ito parang biro lang pero ang girlfriend ko may matching shirt siya. Tapos sabi sa kanyang shirt, he is my AFAM. So anyway, to answer your question, maraming foreigner dito. Pero not just tourists, mga resident, di ba? So pumunta sila dito, they got apartment, siguro may asawa or girlfriend sila. You've seen me speak Tagalog, but have you considered learning it yourself? Allow me to introduce my Beginner's Tagalog course. With 10 in-depth video lessons, this course serves as your ultimate entry point to mastering the fundamentals of the Tagalog language. Enjoy lifelong access, not only to the video lessons, but also the corresponding PDF vocabulary sheets that will help you practice new words and internalize useful sentence structures. This course is my passion project, inspired by the desire to provide a resource I wish I had when I began my Tagalog journey. Ready to learn? Check out the link in the description for more details and seize this opportunity to make Tagalog a part of your story. Now back to the video. Meron akong gustong sabihin sa iyo. So, napanood ko ang interview mo with si Kurt, Tagalog Kurt. May nagsabi sa akin, parang magkamukha kami. So, gusto kong sabihin ngayon, sa interview ngayon, hindi kami kapatid or ganyan. Parang kakapatid kayo o parang ganun, kamukha. Siguro isang araw, kakilala kami at ako at si Tagalog Kurt. Kasi mabait din siya at marunong din siya mag-Tagalog. Ang galing-galing naman niya. Oo, ang galing, ang baitin niya. Ang galing mo rin mag-Tagalog. Sabi mo sa akin sa email na parang hindi naman ikaw magaling or komportable sa Tagalog, pero ang galing mo pala. Salamat. Nung bata kami, ipinasok kami sa eskwela sa Batangas yun, Batangas City. Ako at kapatid ko babae, si Kelly. Siguro we're mga 6, 7 anyos. At kaming dalawa lang ang foreigner sa buong eskwela na yun. So lahat ng mga kaklase namin, puro Pilipino, yung lahat ng bata. Tapos after siguro mga a few months na
naging magaling kami. No? Kasi mga bata, ang dali naman sila na marunong ng ibang salita. At ironically, ang mga magulang ko, nasa language school sila para marunong mag-Tagalog. Ang nahirapan sila kasi matanda na sila. Pero ako, ang kapatid ko, ang bilis naman. So parang nasa selos sila. Like, So noon 8 years ka pa, lumipat ka sa Pilipinas kasama yung pamilya mo. Yes. It was 1984. So a long time ago. Yeah, almost 40 years na. Saan ka ipinanganak? Sa US. Okay, anong state mo sa US noon? Actually, Oregon. Tapos lumipat ka sa Pilipinas. Yes, naging missionaryo, tama ba yun? Missionaryo sila at pumunta kami sa Manila muna tapos naging Batangas. May bahay kami, rental bahay. We stayed there for siguro mga 10 taon in total, lahat. Pero may may tawag dito, furlough. So bale, every 4 na taon, may isang taon kami na furlough balik sa US. And then sa high school ko, pinasok kami sa isang international school sa Cainta, Rizal, Metro Manila, NCR area. Doon kami nakatira. Yung unang school mo, hindi international, parang local school lang yon sa Tagalog. Tapos yung pangalawa sa Metro Manila, international na yon. Kaya ibig sabihin na sa English na yung pangalawa. Yes. English na ang mga klase, lahat ng mga turo, English na. Pero may isang parang bonus sa eskwela na yon. Lahat ng mga kaklase namin, galing sila sa iba't ibang bansa. Parang masaya kasi you learn about other cultures, di ba? At yung upbringing mo, parang Amerikano o Filipino? Mostly Amerikano yung upbringing namin, sa mga traditions and teaching but mabuti naman na ako at ang kapatid ko, hindi kami parang nakulangan sa bahay. Pwede kaming lumabas at maglaro sa mga kaibigan namin. So parang ina-absorb din namin yung culture ng Pilipinas. Kasi may pamilya na parang natakot sila. Mga iba't ibang mga missionaryo. Natakot sila, ayaw nila lumabas or siguro kala nila baka makidnap ang mga anak nila, ganyan. Pero lagi kami lumabas, naglaro. So marami kaming mga experiences at ina-absorb namin yung culture ng Pilipinas. Ayos naman yun kasi andyan ka sa Pilipinas, diba? And it was positive and negative. So may mabuti, magandang things that happen, tapos meron ding negative. Yung unang salita mo English lang, diba? Yes, tapos, English. Natuto kang mag-Tagalog sa susunod sa school. Pero yung ginagamit mo noon kasama yung pamilya mo, yung mga kapatid mo, English o Tagalog? I think mostly English, pero sa kapatid ko, siguro naging halo-halo yun, especially early on, diba? Kasi lagi kaming gusto maglaro sa mga kaibigan namin, ganyan. So, sometimes halo-halo yun because ang daming ina-absorb namin ng salita. So, at ang kapatid kong babae si Kelly, siya ang pinakamagaling sa amin lahat. Kasi she's the youngest. So, ang pronunciation niya, mas magaling ka sa akin. Nakatira pa siya sa Pilipinas? Hindi. Sa US na siya. Nagkasal siya, may pamilya siya. Meron akong advantage ngayon kasi bumalik ako dito sa Pilipinas. Alam ko na yung bagong slang, di ba? At buti naman tinuturo ako ng girlfriend ko, ng jawa ko. Like for example, lahat ng mga babae dito sa Pilipinas, lahat sila nagsalita ng char, alam mo ba yun? Charot. Yeah, charot, char, ganyan. Marites. All that stuff. Marites, yeah, all that stuff. Ngayon panahon nakatira ka sa Dumaguete at Bisaya naman yun, di ba? Yung region na yun. Yes, Bisaya. So, konting na-nosebleed ako. Pag nagsalita ako ng Tagalog dito sa Dumaguete, akala nila Bisaya ako. So, I always have to tell them, pasensya, Tagalog lang ako. But maraming overlap ang Bisaya at Tagalog. There's different words, but there's also same words. So, for example, house, bahay, dito balayag. Things like that. Gumagamit din sila ng English sa Bisaya, di ba? Parang Taglish. Wala akong problema mag-communicate dito sa Dumaguete. Pag nasa Manila ka, kunyari, purong Tagalog lang yung gamit mo or parang halong English, halong Tagalog? Maraming English. Sa NCR, Manila, ang daming ginamit ng English sa everyday use, di ba? At may nabasa ako sa internet na meron ding mga Pilipino, hindi sila marunong mag-Tagalog. So they're going to classes
para marunong mag-Tagalog. Kasi sobrang English ang salita nila. I don't want to judge, but siguro mga mayaman yun. Kasi siguro lagi sila sa US or Canada. Pero kahit sa Maynila, meron na hindi marunong mag-Tagalog, diba? Sa tingin ko mas unti yun kaysa sa abroad sa ibang bansa. Pero ito yung reputation ng mga konyo kahit sa Metro Manila na parang medyo mayaman sila, kagaya ng sinabi mo, diba? Na parang English school na lang yung pinapasok nila. Or pag mistizo sila, no? Yung isang magulang nila foreigner. So, nahirapan sila sa Tagalog. Sa akin, hindi ko alam kasi from the start, mas gusto kong mag-Tagalog. Ayoko naman mag-Taglish kasi unang salita ko yung English, diba? Mas gusto kong mag-Tagalog kasi ibang salita na to. Gusto kong gamitin yung ibang salita. Pero sa tingin ko, medyo unnatural minsan yung Tagalog ko. Kasi yung mga Pilipino, nagta-Taglish naman sila. At ako, minsan, pero hindi naman madalas kagaya ng Pilipino. Dapat dagdagan ako ng mas maraming English sa Tagalog ko, pero hindi ko alam. Nahihirapan ako minsan sa Taglish kasi hindi ko alam kung anong salita na dapat gamitin ko sa English at anong salita sa Tagalog. Kaya parang purong Tagalog na lang yung ginagamit ko. May solution ako para sa'yo. Magbisita ka dito sa Pilipinas. Ayun, yung siguro kulang ko. Mga isang buwan lang. Tapos marinig mo lahat ng mga salita ng Pilipino. Maging mahusay ka. Ay, gusto ko talaga. Ito yung balak ko. Kasi alam ko na may kulang pa rin ako sa understanding ko tungkol sa Pilipinas kasi hindi pa ako nakapunta doon o dyan. Meron akong natutunan dito, pero dito lang. Diba? At meron na mga salita na ginagamit nila dyan, pero andito hindi. Like pagkatapos ka kumain, paano ka makuha ang bill mo? Ganito. Ay, ganito. Yeah. Okay, ito yung sign. Yeah, and then also you have to use your eyebrow, right? Diba? Maraming eyebrow. Tapos ano to? Yung labi. Labi. Pointing. Yeah, ganyan. Marami akong kaibigan dito na Pilipino. Marami akong katrabahong Pilipino dati. At meron akong natutunan sa kanila, pero hindi lahat. Ang galing mo talaga mo. I have to compliment you. Ang galing ng Tagalog mo. Maraming salamat. Yung pamilya mo lumipat sa Pilipinas, tapos 18 ka na, natapos ka na sa school, bumalik na kayo sa US? Yes, ako bumalik. Ang kapatid ko, 1 year younger, isa pang taon siya sa school, naging grade 12 siya. So ako bumalik at naka-college ako, and then she finished grade 12. Then ang buong pamilya namin bumalik sa US. Meron ka bang reverse culture shock noon pagdating mo sa US? Yes, marami akong kwento tungkol sa reverse culture shock. One easy example is, parang dito sa Pilipinas, pag gusto mong ibigay ng kumare regalo, parang dapat i-offer mo yung regalo na yan siguro 2-3 beses before na-accept nila. Yung example ko ay sa eskwela. Nasa klase ako, tapos required na daw yung isang zip drive, jump drive para sa computer. Pero wala ako, nakalimutan ko. So, yung kaklase ko, he offered me extra. He said, meron ako, gusto mo? Ang unang response ko, ay, salamat, no. Kasi I'm expecting him to offer 2-3 beses. Pero sa US, hindi sila nag-offer ng additional offer. Sabi niya, ayaw mo, sige. And then I was like, nahihintay ako na sana mag-offer siya ulit, pero hindi. So sa Pilipinas, pag sabi mo kaagad, gusto ko yun, maraming salamat, bastos pa yun? Saka ang feeling nila siguro bastos ka. Wala kang respect, no? Or kulang ka sa respect. So it took a long time before I felt like pwede ako maging kano ulit. Pero lagi kong sabihin ito sa mga kaibigan ko, forever na Pilipino din ako sa puso ko kasi it's very ingrained in me. So, Amerikano ako sa labas, sa itsura ko, pero sa loob, Pilipino ako talaga. Ngayon panahon, as an adult, nahihirapan ka pa sa sarili mong identity? Hindi naman. Masaya ako. May bagong plano ako na trabaho pa ako sa US, pero bumabalik ako dito sa Pilipinas. May apartment na ako. May magandang jawa na ako dito na mahal ko ng marami. I'm very happy sa situation ko. Kasi ang trabaho ko parang freelance. Okay. So marami akong freedoms to go back
back and forth. So ang joke namin ay siyang Pilipina, ako ang OFW. Ang bahay ko, ang home base ko sa US ngayon ay Savannah, Georgia. Maraming ginawa ng mga pelikula. That's the filming location. Ang tawag nito ay Hollywood of the East. So ang trabaho ko sa pelikula ay production sound, mixing. Noon 18 ka pa, bumalik ka sa US para mag-aral sa university, di ba? Andoon ka na lang sa US at hindi ka bumalik hanggang ngayon? O kailan ka bumalik sa Pilipinas? Ang unang beses ay ang kaibigan ko si Steven, nakasal siya ng Pilipina. Ang time na yon ay 2002. So siguro 5 taon lumampas. Tapos bumalik ko sa Belize yung unang beses. Tapos meron ding iba't ibang mga visits. Pero very short visits lang ito, right? Mga 1-2 linggo lang. So yung most meaningful return ko sa Pilipinas ay last year, 2022. Bakit gusto mong bumalik sa Pilipinas para tumira? Dito ako masaya. It sounds over OA, pero itong bansa na ito, itong bansa ng puso ko. Gusto ko dito sa Pilipinas talaga. Mahal na mahal ko ang Pilipinas. Naintindihan ko ang mga tao, mga culture, mabait ang tao dito kaysa sa US. Anong paborito mong bagay sa Pilipinas? Marami yan, marami. First of all, it reminds me of nung bata ko. Dito talagang parang ang isip ko, feeling ko na this is my home. Pag bumalik ako dito, ayaw kong malis. Yeah, it's just my place where I'm comfortable and happy. At sana makita ng buong mundo, hindi mahirap naman marunong mag-Tagalog. Pag gusto niyang mag-aral, kaya mo naman.